Praise God. Praise God. God is good all the time and all the time. God is good. Praise God. Praise God. Isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Sa pagkakataong ito, tayo po idudulog, lalapit sa ating Diyos sa buhay ng may pananampalataya kung saan may dalawa o tatlo na nagkatipon sa kanyang ngalan. Naroon siya sa kanilang kalagitnaan. Sa araw na ito, tayo po ay dudulog sa Panginoon sa ngalan ng bayan ng Basilisa sa probinsya ng Dinagat Islands. Ating hihilingin na maitatag ang altar ng ating manunubos sa bayan ng Basilisa. May mudag sa atong mga kaigsuunan diha sa Visayas ug sa Mindanao. Bisan pa kadto nga atong mga kaigsuunan nga anaa sa Luzon ug sa laing nasod. Talaygon ang Ginoo sa walay katapusan. Ang atin pong pagsambahay mula sa Aklat ng Mga Awit, ika-10 kabanata, ang talata po ay 6. Parang damong tumutubo, may taglay na bulaklak, kung gumagabi nalalantat, bulaklak ay nalalaga. Parang damong tumutubo, may taglay na bulaklak. Kung gumagabi, nalalantat, bulaklak ay nalalaga. Parang damong tumutubo, may taglay na bulaklak. Kung gumagabi, nalalantat, bulaklak ay nalalaga. Maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po'y nagpapasalamat sa pagkakataon na minsan pang makadulog at makalapit sa iyong banal na harapan. Kami po ay nagpapakumbaba. Humihingi ng tawad sa lahat naming pagkakasala. Aming idinadalangin ang paglilinis ng banal na dugo ng aming manunubo sa lahat naming karumihan. At tunay mapawi ang lahat naming pagkakasala. Habang amin din pong idinudulog sa iyong bayan ng Basilis sa probinsya ng Dinagat Island. Ang aming panalangin, ang lahat ng altar, ang lahat ng kasunduan na ginawa sa bayan ng Basilisa ng hindi ayon sa pangalan ng aming manunubos ay mapawalang bisa sa pangalan ni Jesus at sa pangunguna ng iyong Santong Espiritu. Ang aming panalangin ay maitatag ang altar ng aming manunubos sa bayan ng Basilisa. Maraming salamat po. Ang aming pag-asa at tinugon nyo, tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Ang atin pong pagbubulay ay mula sa Aklat ng Exodus sa 14 na kabanata. Ang talata po ay 1 hanggang 4. Sinabi ni Yahweh kay Moises, pabalikin mo ang mga Israelita at doon mo sila pagkampuhin sa tapat ng Pi-hariro ng Baal Zephon sa pagitan ng Migdol at ng dagat. Aakalain ng Faraon na kayo'y nagkaligaw-ligaw na sa ilang sapagkat hindi ninyo malaman ang lalabasan. Pagmamatigasin ko ang Faraon at hahabulin niya kayo, ngunit ipapakita ko sa kanya at sa kanyang mga tauhan ang aking kapangyarihan. Sa gayo'y malalaman ng mga Ehipsyo na ako si Yahweh. Sinunod ng mga Israel ang sinabi sa kanila. Ang Diyos po ang magpala ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. Ang bahagi pong ito ng banal na kasulatan ay tumutukoy sa
mapagpalayang plano ng Diyos sa gitna ng kagipitan. Madalas sa buhay, kapag sumusunod tayo sa Diyos, inaasahan natin ang isang madali at tuwid na landas. Ngunit ang tekstong ito, makikita natin na ang direksyong ibinigay ni Yahweh kay Moises at sa mga Israelita ay tila ba isang bitag. Inutusan niyang magkampo sa harap ng dagat na napaliligiran ng mga bundok at disyerto. Sa paningin ng tao, ito'y isang malaking pagkakamali. Sa paningin ng Paraon, sila ay nagkaligaw-ligaw na. May mga bagay na dapat maging maliwanag para sa atin. Una, ang diskarte ng Diyos ay iba sa diskarte ng sanlibutan. Inutusan ng Diyos ang mga Israelita na magkampo sa tapat ng Pi-Hahiroth sa pagitan ng Migdol at ng dagat. Pinapupunta sila ng Diyos sa isang lugar kung saan wala silang takas. Kung minsan, dinadala tayo ng Diyos sa mga sitwasyong no exit o walang madaling labasan. Hindi upang ipahamak tayo, kundi upang ihanda ang isang mas malaking himala. Ang kanyang mga daan ay mas mataas kaysa sa ating mga daan. Ikalawa, ang maling akala ng kaaway. Sinabi ng Diyos, aakalain ng Faraon na kayo'y nagkaligaw-ligaw na sa ilang. Sa katotohanan, ginamit ng Diyos ang tila natitirang kahinaan natin upang maakit ang kaaway sa kanyang bitag. Ang akala ng Paraon ay kontrolado niya ang sitwasyon. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman, siya ay naglalakad patungo sa sarili niyang pagkatalo. Huwag tayong matakot kapag tila nagdiriwang na ang kaaway o ang mga problema. Ang akala ng mundo ay talo ka na at ang mismong entablado ay inihahanda ng Diyos para sa inyong tagumpay. Ikatlong punto, ang layunin ng lahat, ang kadakilaan ni Yahweh. Pagmamatigasin ko ang Paraon at hahabulin niya kayo, ngunit ipakikita ko sa kanya at sa kanyang mga tauhan ang aking kapangyarihan. Yan po ang wika ni Yahweh. Ang huling layunin ng bawat krisis na pinahihintulutan ng Diyos ay upang ihayag ang kanyang kapangyarihan. Hindi lamang ito para sa kaligtasan ng Israel, kundi upang malaman din ng mga Egyptyo na siya si Yahweh, ang tanging tunay na Diyos. Ang iyong pinagdaraanan ngayon ay hindi matatapos sa kahihiyan. Ito ay matatapos sa pagpapatotoo ng kabutihan at kapangyarihan ng Diyos sa iyong buhay. Ikaapat na puntos at ikahuli, ang tugon ng pananampalataya. Pagsunod na walang alinlangan. Sinunod ng mga Israelita ang sinabi sa kanila. Ang katotohanan, ito ang susi sa himala. Kahit hindi nila naiintindihan ng buong plano, kahit tila delikado ang utos, sumunod sila. Mga kapatid, ang tunay na pananampalataya ay sumusunod kahit hindi pa nakikita ang dulo. Ang pagsunod sa gitna ng takot ay nagbubukas ng daan para sa paghahati ng pulang dagat. Natataranta ka na ba sa sitwasyon ngayon kung saan pakiramdam mo ay nakulong ka na? Tila ba hinahabol ka ng iyong nakaraan
o ng mga mabibigat na suliranin habang ang buhay mo ay may malalim na dagat ng kawalang pag-asa. Tandaan mo, ang dulo ng iyong kakayahan ay ang simula ng kapangyarihan ng Diyos. Huwag kang mangamba kung tila walang tama, na kung tila puro pagkalugi ang takbo ng buhay mo ngayon. Manatiling sumusunod, manatiling nagtitiwala kung paanong ang piharirot ay naging lugar ng takot, ngunit naging daan ng kaligtasan. Ang iyong sariling, ang iyong kasalukuyang krisis ay gagawin ng Diyos na isang dakilang patotoo ng kanyang katapatan. Manalangin po tayo. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalamat na ang bawat dead end ay pagkakataon upang tunay na magpuri at magpasalamat sa iyo. Kami po ay tunay na nagagalak sapagkat nababatid namin na hindi ang mga panahong ito ang iyong itinalaga upang kami sumuko. Bagkus ang mga pagkakataong ito ang iyong nais na kami patuloy na magtiwala at umasa sa iyong kapangyarihan. At sa oras na ito, amin pong tinatanggap ang iyong hamon ng pananampalataya. At sa pagkakataong ito, nais naming minsan pang usalin, kami po ay susunod at magtitiwala sa inyo. Amin din pong idinudulog sa iyo ang bayan ng Basilisa sa probinsya ng Dinagat Island. Ang aming panalangin, ikaw po ang magkaloob ng unawaan, pagkakaisa, pag-iibigan sa iyong katawan sa bayan ng Basilisa. Ang aming panalangin, sa pangunguna ng Santong Espiritu, maitatag ang altar ng Panginoong Jesucristo sa bayan ng Basilisa, maging dahilan upang tunay na maganap ang pagtaloy ng Espiritu at kapangyarihan sa bayan ng Basilisa. We declare the power of revival. At yan mong dumalo ito sa Baguio City, Cagayan de Oro, Legazpi, Lipa, Manila, Pampanga, Pateros. Kilusan mo po ng may kapangyarihan at tunay na dumaloy ang kaunlaran sa mga bayang ito. Hayaan mong dumaloy din ito sa buong Luzon, Visayas at Mindanao. Paintulot mo, Panginoon, na kami tumayo at maganap ang tawag mo to be the launching pad of the gospel, to be a missionary, sending country, and to be the America of Asia in the height of its glory. Dasal din namin ang pagkilos mo ng may kapangyarihan sa aming mga tagapanguna upang tunay masunod at maganap ang dakilang kalooban mo. As we also pray for President Marcos, Vice President Duterte, ang Senado, ang Kongreso, at ang aming judicial system. We pray for the fulfillment of your purposes at ang aming dalangin, Panginoon, tunay na maganap ang pinakamainam sa aming pinakamamahal na bayan. As we also pray, Lord God, sa mga kaganapan sa mga bansa ng Vietnam, Cambodia, Myanmar, Laos, Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesia, Brunei. Kilusan mo ng may kapangyarihan ang mga bayang ito. Dasal namin na dumaloy ang kalwalhatian mo at mapangyari ang dakilang kalooban mo. As we also pray for the fulfillment of your purposes sa bawat pagkakataon na dumadaloy ang iyong kapangyarihan sa bansa ng Hong Kong, Taiwan. Lord, hiling namin ang pagkilos mo
sa China, sa Japan, South Korea, North Korea, Brazil, Russia at Amerika. Dasal namin ang pagsama mo sa bansang Israel sa pagkakaloob ng kapayapaan. Maraming salamat. Ang aming pag-asa tinugon nyo at tinanggap namin ang aming panalang sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Sa pagkakataong ito, hayaan niyo pong salitain ko ang basbas ng Panginoon sa inyo at sa inyo sambahayan. I declare the everlasting love of the Father. I declare the unending blessings of the Son. I declare the sweet, sweet, sweet fellowship of the Holy Spirit now and forevermore. I declare this new house and lot with parking, with a new vehicle, and with a flourishing business. In Jesus' name. Amen. 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 Praise God. Praise God. Hanggang sa susunod po, sama-sama nating ideklara, Pilipinas, God bless you big time. And so we declare, to God be all the glory in Jesus' name. Amen. 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 Praise God. Praise God.